Bagong pag-asa, sigaw ng malaya, kapakanan ng kapwa laging mangunguna. Bida sa salita at bida sa gawa, subok ng matatag, anumang hamong iharap. Radyo Bida 882, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida 882, kaibigan totoo, bida ka rito. Kasabay mong nagdiriwang sa tagumpay, kasama mong lumaban sa hamon ng buhay, katuwang sa mapayapang pagkulong tungo sa pagbangon, pag-ulan at pagsulong. Radyo Bida 882, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida 882, kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nabugnay sa bawat sektor ng lipunan at tulay ng kapayapaan. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o Kumunet. Samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Tinig ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapayapang gabi ng Huwebes sa lahat ng mga tagapakinig ng DXMS Radyo Bida at ng ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ang ating programa ay napapakinggan sa mga probinsya ng Maguindanao, North Cotabato, Lanao del Sur, Sultan Kudarat, Bukidnon, Sulu, Basilan at Tawi-Tawi, at sa mga lungsod ng Tacorong, Kidapawan at Cotabato. Ngayon po ay ika-22 ng Mayo. Ito ang ikatlong beses na pagsasaimpapawid ng ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan ngayon. Mga ka-network, kaibigan at aming mga tagapakinig, manatili po tayong makialam sa usapang pangkapayapaan. Tamang kalyan, kasamang bago, dahil sa pamamagitan ng ating pakikialam sa usapang pangkapayapaan, nasusundan natin ng mabuti ang pag-usad ng peace process sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Kaya samahan ninyo kami mga kaibigan tuwing Huwebes ng gabi, makinig at makialam dahil ang pag-unawa ay isang hakbang tungo sa kapayapaan. Maayong gabi sa tanan, Fio Colongonon. Ako po si Jehan Usop. At ako naman po si Abdul Basit Bobby Benito. Kami po ang makakasama ninyo sa loob ng isang oras sa talakayang hatid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o Comunet.
Yes, ka-network na Bobby. Noong nakaraang linggo ay tinalakay po natin ang proseso ng transition from ARMM to Bangsamoro government. At sa ginawa nating panayam kay Atty. Raisa Jejuri, ka-network na Jehan, ay kanyang ipaniliwanag sa ating ng mabuti kung paano ito mangyayari. Ayon sa kanya, nabuo ang ARMM at nagkaroon nga ng mga devolved na agencies dahil sa Republic Act 6734 o yung Organic Act. Ngayon, na ang bisa ng ngayon kung mararatipay kasamang Jehan ang Basic Law ay automatic mawawala na ng bisa ang Republic Act 6734 na bumuo ng ARMM at sa mga agencies nito. Ibig sabihin mga kaibigan, maabolis ang ARMM at ang mga kapangyarihan, mga opisina, kagamitan, mga pagmamayari at mga tungkulin nito ay malilipat na sa bubuuing bagong gobyerno na tinatawag nating Bangsamoro government. Ngunit ito ay gradual na mayayari o paunti-unti at may tinatawag tayo na transitional authority na tututok dito. Yes, ka-network na Bobby. Kanyaring isinaad na ang mga kanyang nabanggit na ang mga ARMM employees ay hindi dapat mangamba dahil may sapat na nakalaan sa kanila na separation fee na hindi basta minimum lang kundi triple pa ito sa kanilang natatanggap ngayon. At sa gabing ito mga kaibigan, mga ka-network, ate pong tatalakayin ang malawakang pagre-rehistro ngayon na nagsimula na noong ika-6 ng Mayo 2014, araw ng Martes at magtatapos sa buwan ng Oktubre 2015. Ito ay para sa paghahanda sa 2016 presidential elections kasamang Jehan. Kaya hinihikayat ngayon ng COMELEC ang milyong-milyong mamamayan na magparehistro na gamit ang biometric machine dahil ayon sa kanila, ang hindi makarehistro gamit ito ay hindi mabibigyan ng pagkakataon na makaboto at makapili ng mga iluklok sa tamang posisyon sa 2016 kasamang Bobby. At maliban sa national election mga kaibigan, para sa atin na mga Bangsamoro at sa mga masasakupan ng binubuong Bangsamoro government, dapat po ay makarehistro din tayo para sa paghahanda sa gaganaping plebisito. Dahil ang pwede lang pong makilahok sa plebisito ay ang mga taong nakapagrehistro na sa COMELEC. Kaya aming hinihikayat ang ating mga kababayan at mga mamamayan dito sa Mindanao, mga kapatid nating mga indigenous people o IP, mga kapatid namin mga Kristiyano na makilahok po tayo at suportahan po natin ang kapayapaan. Magkaisa po tayo patungo sa isang mapayapa at maunlad na Mindanao. Maliban po dyan ay mapapakinggan din natin ang mga nakalap na balita ng ating mga ka-network mula sa loob at labas ng Bangsamoro. Kasama na po dyan ang mga ginawang panayam ng ating mga ka-network na sina Lira May Pagco, kay Ginang Maceda Lidasan Abo, isa sa mga election officer ng COMELEC dito sa Maguindanao, upang ating alamin kung marami na bang qualified voters ang nakarehistro na para sa 2016 election at maging kanyang panawagan sa mamamayan ng Mindanao. Makakapanayam din natin ng live ang Vice Chairman ng Mindanao Alliance for Peace. Ating alamin kung ano-ano ang kanilang mga aktibidad in support sa nagsimulang pagrirehistro para naman sa paghahanda na gaganaping plebisito sa may tatag na Bangsamoro. Upang maipaabot ang inyong mga katanungan, opinyon at hinaing, maari po kayong mag-text sa mga sumusunod na Comunet mobile numbers. Para sa smart subscribers, mag-text sa 0998-169-0597. Ulitin ko po, sa smart subscribers, mag-text sa 0998-169-0597. At para naman po sa mga Globe subscribers, mag-text sa 0915-454-8554. Ulitin ko po, Globe subscribers, 0917-454-8554. News Update.
Ang oras po natin mga kaibigan sa Bangsamoro ngayon ay ganap na pong alas 7:42 ng gabi. Susunod na po ang Bangsamoro News Update. COMELEC, pinahihintulutan ng hakot system sa malawakang pagrehistro para sa paghanda sa 2016 national election. Mindanao Civil Society Organization Platform for Peace nagsasagawa ng konsultasyon sa Bangsamoro Basic Law. Mga Mindanaon nagpahayag ng pagtutol sa privatisasyon ng kuryente at tubig. Bangsamoro. Maniwala kayo sa hindi ang COMELEC ngayon ay ang kanyang pinahihintulutan ang hakot system sa walakang pagrehistro para sa paghahanda sa 2016 national election na nag-umpisa noong Martes, ika-6 ng Mayo sa taong kasalukuyan. Normally, ang COMELEC ay kanyang pinagbabawal sa mga politiko ang hakot system mula sa pag-register hanggang sa panahon ng pagboto, pero sa pagkakataon na ito ay kanyang pinahihintulutan dahil kung may mga makakaregister na mas marami ng maaga, mas mabuti. Nagsimula ang voters registration noong Tuesday, May 6 at magtatapos ito sa October 31, 2015. Ang paghakot ng botante ay okay, hindi namin pinipigilan. Ito ang ayon namin ay ang hakot system sa panahon ng eleksyon ayon sa tagapagsalita ng COMELEC na si James Jimenez sa interview sa kanya. Sa registration, ang pinaka-goal namin ay kung maraming taong makakaregister, mas mabuti, sabi pa ni Jimenez. Ang Mandatory Biometrics na Registration Act 2013, Republic Act number 10367 na nagsasabi na ang mga botante na walang biometrics na listahan bago ang May 2016 election ay matatanggal sa listahan ng mga botante at hindi na makakaboto. Biometrics data ang automated identification of an individual, particular na ang photograph, fingerprint at signature na nakuha ng COMELEC sa voter registration machine. Sabi niya, ang COMELEC ay hindi nangangamba sa mga flying voters na dadalhin sa registration dahil kayang-kayang alisin ito bago pa man ang 2016 election. Kami ay kampante na sa pamamagitan ng automated fingerprint identification system, kahit na ang hakot voters sa panahon ng eleksyon, kasali na ang mga nakaregister sa ibang lugar ay hindi makakaboto ayon sa COMELEC. Mindanao Civil Society Organization Platform for Peace nagsagawa ng konsultasyon sa Bangsamoro Basic Law. Nagsagawa ng konsultasyon sa Bangsamoro Basic Law o BBL noong 17 ng Mayo ang Mindanao Civil Society Organization Platform for Peace or MCSOPP at Consortium of Bangsamoro Civil Society or CBCS sa Sulu Area Coordinating Center, Sumadja Hall at Capitol Site na dinaluhan ng mga government agencies, local government officials at kanilang mga empleyado, mga miyembro ng academe, religious groups, youth at iba pang representante ng MILF. Nagsilbing mga resource persons sina Commissioner Asani S. Tamang at Honorable Hussein Munoz ng Bangsamoro Transition Commission or BTC na tinalakay ang draft Bangsamoro Basic Law maging ang kahalagahan nito sa maitatag na Bangsamoro. Bago magtapos ang programa, isang resolusyon ang ipinasa at pinirmahan ng mga partisipante ng konsultasyon. Bago ang pagtatapos ng programa, isang resolusyon ang ipinasa at nilagdaan ng mga kalahok upang himukin ang opisina ng Pangulo at ang Kongreso
para sa mabilis na paggawa ng batas at pagpasa sa proposed Bangsamoro Basic Law. Samantala, mga Mindanaon nagpahayag ng pagtutol sa pribatisasyon ng kuryente at tubig. Nagkakaisa ngayon ang iba't ibang grupo sa pagpapahayag ng pagkaalarma sa lumalalang power crisis sa Mindanao. Ayon sa Mindanaons Against Privatization of Water and Energy Resources o MPower, kahit na makikita sa Mindanao ang Agus Pulangi Hydropower Plant Complex na nagbibigay ng mas mura sana na generation charge, ang mga tao sa Mindanao ay nagdurusa sa mataas na singil ng kuryente at rotational brownouts. Ayon sa MPower, bigo ang ipira na protektahan ang mga consumers laban sa paglalang pagtaas ng singil ng kuryente at nabigo din ito na balansihin ang supply at demand ng kuryente. Dagdag pa ng MPower, ang tanging nagawa ng ipira ay pabilisin ang pagsasapribadong kamay ng mga diesel run power barges sa halip na panatilihin ito sa kontrol ng gobyerno. Ayon sa pag-aaral ng Japan External Trade Organization, ang presyo ng kuryente sa Mindanao sa dobleng mas mahal kung ikukumpara sa singil ng iba pang major cities sa Asia. Tinututulan din ng MPower ang pinaplanong pagsasapribado ng mga water resources at service utilities kagaya ng mga water districts. Matatandaan na isinusulong ngayon ni Senador Angara ang Senate Bill 2997 o Water Sector Reform Act na umaayon sa higit pang partisipasyon ng mga pribadong kumpanya sa water industry. Ang MPower ay isang malawak na alyansa ng mga organisasyon ng kabataan, taong simbahan, manggagawa at mga concerned individuals na nananawagan sa pagbasura ng IPIRA o RA 9136 Electric Power Industry Reform Act at iba pang batas na nagsusulong ng pribatisasyon ng mga serbisyong panlipunan kagaya ng tubig at kuryente. Naniwala ang MPower sa soberenya ng taong bayan sa mga likas na yaman ng bansa katulad ng enerhiya at tubig at esensyal ito sa usapin ng patrimonya ng bansa at hindi dapat pagpapasapasaan ng mga dayuhan at pribadong sektor. At ayan po mga kaibigan ang mahalagang pangyayari na nakalap ng ating mga ka-network mula sa loob at labas ng Bangsamoro. Ako po si Abdul Basit Bobby Benito, kasama si Jehan Usop, kami po ang inyong mga tagapagbalita. News Update. Kaiilang saglit po lamang ay maririnig na natin ang mga opinyon at panawagan ng ating mga mamamayan sa kasalukuyang pag-usad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Pero bago po yan, atin pong tunghayan ang ilang paalala. Mare, saan mo pa dadalhin yung mga basura at nagmamadali ka pa? Kailangan ko kasing maitapon itong mga basura bago mag alas 8 ng gabi. Bakit naman? Pwede mo naman itapon yan kahit anong oras Hindi na ngayon. May bago kasing solid waste management program ang Cotabato City para sa cleanliness and sanitation. Kaya ang tamang oras ng pagtatapon ng basura ay mula 6:00 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi lamang. Ang tamang lugar naman ng pagtatapunan ng mga basura ay sa mga garbage pickup points lamang. Kung ganun, sandali, hintayin mo ako. Itatapon ko na rin ang aming mga basura. Magtulungan upang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Ugaliing magtapon ng basura sa tamang oras at lugar. Isang paalaalang mula sa himpilang ito. Ang oras po natin mga kaibigan sa Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan ay ganap na pong 52 minuto makalipas ang 7 ng gabi.
Kung meron po kayong mga katanungan, opinion o hinaing, ay mag-text lamang po sa Comunit Mobile Numbers para sa Smart 0998-169-0597. At para naman po sa Globe, pwede po kayong mag-text sa 0915-454-8554. Inuulit ko po, para sa Smart 0998-169-0597. At para naman po sa Globe subscriber, 0915-545-8554. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang ginawang panayam ng ating mga ka-network sa iba't ibang bayan ng Bangsamoro upang makuha at malaman natin ang hinaing at panawagan ng ating mga mamamayan sa dalawang panig na nag-uusap upang makausad ang kapayapaan sa Mindanao. Pakinggan po natin ang kanilang mga panawagan. ng kapayapaan. Ako si Orbano Datuata, tira dyan sa Sitio Plato, Barangay Mirat. Ako ay bilang barangay Kagawad. Ano ang trivia natin? Tiruray. Bali, yung unang akong tanong, Kagawad, ito po ay tungkol sa bubuoing Bangsamoro government. Ano po yung inaasahan ninyong pagbabago na kasalukuyan ninyong sitwasyon bilang Kagawad o bilang mamamayan ng UPI sa bubuoing Bangsamoro government? Sa Bangsamoro. Parang kasabay doon ng hingi ng Bangsamoro yan sa IP. So hindi kami mabahala doon kasi umaga sabi nila mayroon nakalaan para sa amin daw. So yun lang po ibig sabihin. Doon po sa kasalukuyang pamumuhay ninyo, doon sa sitwasyon ng barangay, ano yung inaasahan yung development, pagbabago pag meron ng Bangsamoro government? Sa pamumuhay, sana kung matuloy yan, yung aming tradisyon, katulad yung mga aming anak buhay, hindi rin mahadlangan ng Bangsamoro ba? Yun sana ang hiling ng mga IP ba? Katulad namin mga IP. Anong uri ho ng hanap buhay yung? Tulad yung mga nag-alaga kami yung mga baboy, yung mga IP, nag-alaga man din sila ng ganyan ba? Hospital rin nila ba? Respeto. Bilang Kagawad ho, kasi meron pong nagsasabi, di ba, maraming natatakot na pag meron ng Bangsamoro government, yung iba is natatakot na matanggal sa trabaho, tulad ho ng mga nagtatrabaho sa ARM. Kayo ho bilang isang Kagawad ng dito na barangay, ano ho yung seguridad na gusto nyong ibigay sa inyo ng Bangsamoro government? Sana yung katulad sa amin ng mga Tiruray, sana pagpasok ng Bangsamoro, yun aming mga kahilingan na bigyan rin kami ng katulad yung mga pag-aaral, makapagtapos, makapasok rin man ng katulad yung mga yan sa mga opisina, ganun hindi namin mga kuminsan yun ng iba kahit na pagtapos ka hindi ka man Bangsamoro, parang hindi ka allowed ba? Oo. Ganun. Sana ganun ang mangyayari sa amin ba? Pag makatapos ka, kumpleto na yun, makapas ka ng board exam, baka pasakwa na yun na lahat na tanggapin sa trabaho, yun. Oo, ganun. Pag qualified sa... talaga. Pwede. Narinig niyo ho ba yung pagpirma ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro? Narinig na namin yun. Ano ho yung naramdaman ninyo at inasahan ninyo ng pirmahan ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro? Sabi nila, matuloy man daw. Sabi nila, kahit na ayaw ka at talagang tutuloy yan. Sabi ko, kaya rin man. Kasi kami, basta yun mapakilala lang yung mga tulad namin, mga IP. Wala naman masama kung kabutihan man yun patunguhan natin. Yan lang po. Ano yung panawagan ninyo, mensahe, o para sa gobyerno at saka sa MILF? Sa akin lang panawagan sa mga tulad ng Bangsamoro, yung mga tulad ng MILF at saka gobyerno. Sana magkasunod sila, maibigay nila sa atin yung magandang pamumuhay at tahimikan at maayos na pamumuhay. Yun lang po. Narinig niyo ba yung Comprehensive Peace Agreement ng Bangsamoro? Kung sa inyong balaan, ibawaan, may tungod anin na papeles ng ipirmahan sa gobyerno sa MILF. Hindi ko rin maintindihan. Ano yung idea niyo tungkol dito sa peace agreement? Itong sa CAB? Ang idea namin dyan, ma'am, kung ako lang, i-base sa akin sarili. Kasi yung iba, kanya-kanyang rason, ganon. Okay talaga ako dyan.
Basta importante, lahat yung mga kinakailangan, katulad namin ng mga indigent people, mabigyan rin ng pansin. Katulad yung sa mga lupain, kasi yung area namin dyan, since birth na kami dyan, ngayon lang namin naranasan ang demolition itong 2008 hanggang nagkaupo-apo na kami dyan. Hingi namin na matulungan ka na para marayapa yung lugar namin. Yan po yung ibang mga panawagan ninyo sa gobyerno, Senay? Na dapat yung magkabilang panig kung ano yung mga problema namin. Dapat makasalalay rin sila. Yung makipag-negotiate sila na yung katulad namin na dapat tulungan kami. So, sa issue ko ng haliba, yung mga, kasi naranasan na namin yung mga ganon na yung siyempre, parang gera na rin ang turing ng mga bata, yung pagpunta ng mga sundalo ba doon. Kaya nagtakbuhan na sila, hindi na nila alam kung ano yung puntahan nila. Dapat hindi na yung maulit na mag-peace na lang talaga na para wala na. Thank you, ma'am. Kasi hanggang ngayon, ma'am, simula yung pag-demolish amin hanggang ngayon, wala pang kuwan kung ano yung resulta. Na may nagpunta sa amin, gano'n. Kahit na hindi na kami binagkan o wala na, tapusin na nila. Sa amin lang na hinihingi na sana. Sa amin na yan, area dyan, kaya nandyan kami, dyan na kami nandyan. Kaya yung mga tanim dyan sa mga ninyo namin, ngayon kami ang mga third generation, yung mga anak namin po, yung mga apo pang fifth generation na yan hanggang ngayon nandyan. Kahit anong gera noon, ma'am, nandyan kami, hindi kami kumasin. Pero ngayon, kahit anong ginawa sa amin, masakit man sa amin, nandyan ka rin. Di talaga namin lugar namin. Lalo kaming mamatay. Kung ibigay sa amin doon sa ibang lugar, paano kami mabuhay doon, ma'am? Kaya hindi namin alam, wala kaming mga tanim doon. Samantala itong dito, kahit paano mabuhay kami. Kung ano yung mga natanim namin, maani namin. Paano kung doon kami sa ibang lugar? Lalo kami mamatay doon, pati yung mga anak namin. Kaya hanggang ngayon, ma'am, ma-feel ko talaga na masakit pa rin sa amin. Hanggang ngayon. Kahit na ganyan, ma'am, extension lang yung bahay ko doon sa Purok. Hanggang ngayon, kahit na may pagkain kami, hindi rin ako kontento sa makakain kami ng 3 beses isang araw. Pero ang sa akin lang din, parang hindi pa tapos kasi wala talaga kaming bahay. Ayaw ko rin maki-share doon sa bahay ng mga anak ko kaya di pamilya sila. Kasi yung nakapag-asawa ako ng ipito. Kasi full Christian ako. Ngayon, bali ang mister ko, pure Teduray. Pero inadapt ko na yung Ribong Teduray. Balik Teduray. Oo, hanggang sa mga anak ko. Naanay bang samoro, bagong gobyerno, kining ginitawag na bang samoro? Kung yung gustong mahitabo din sa, anong gusto niya mangyari din sa lupa ninyo? Ang gusto namin dyan, kasi nandyan na rin kami nagtagal. Diyan na namatay yung mga ninuno namin, yung lolo namin, yung tatay ko. Lahat nandyan na kami hanggang ngayon. Ang gusto namin, hindi, sana matulungan nila kami na para sa amin na yan, area na yan lupa. Kahit saan pa kami mapunta. Wala kaming mapuntahan. Matay kami kung saan-saan pa kami papuntahin. Kahit na gani, hirap na hirap kami. Walang issue sa amin na nagagawa ng mga anomalya, nagagawa ng ano-ano para makakain lang kami. Nagtiis talaga. Kahit dahon lang ng mga kamuti, makain namin, pero nagtino kami tuloy. Yung nandyan kami. Yung wala man kaming mapuntahan. Bali matulungan kayo matulungan sa lupa, sa isyo ng lupa. Total, nandyan na rin man kami. Asahan na pagbabago sa kasalukuyan pong sitwasyon ngayon sa ibubuo po na Bangsamoro government. Yung inaasahan ko pong pagbabago ay yung merong makakamit na kapayapaan. Una doon yung sinasabi na sa sektor na Bangsamoro magkakaroon ng kapayapaan. Pero doon naman sa kapayapaan, hindi dapat isang sektor lang kasi nasa bahagi tayo ng Mindanao na kung saan merong iba pang sektor gaya ng mga settler at saka mga katutubong mamamayan. So, hindi rin magiging 100% yung kapayapaan kung hindi rin natin masasali mga pananaw din ng sektor na ito ng settler at saka mga katutubo sa kapayapaan. Ano po yung inyong inahasahan naman po doon sa napirmang comprehensive agreement? Ito na po yung mga basihan para sa pagkakamit patungo sa kapayapaan. Kaya yung challenge natin sa comprehensive agreement papunta na doon sa Bangsamoro Basic Law ay talagang gawin siyang lahat ng panig na
sumusuporta doon sa iba pang mga sektor gaya ng mga katutubo at mga settler dito sa bahaging itong na Mindanao para buong 100% yung mga kamit ating kapayapaan. Kasi ang susunod nito, ang inaasahan natin ay yung talagang batas na yung sinasabing Bangsamoro Basic Law na magliligalisa sa mga napag-usapan ng gobyerno at ng MILF na siyang magiging tunay na legal na batayan para i-implementa at saka isakatuparan itong hinahangad na kapayapaan dito sa Mindanao. May mensahe po ba kayo sa gobyerno at MILF sa usapin po ng peace process? Yun, kapayapaan pa rin para sa lahat. Alam natin na yung kapayapaan sa Bangsamoro ay nakikita nating maganda naman at saka meron pa namang ibang sektor dito sa Mindanao gaya ng settler at mga katutubo. Isama na rin po natin sila para tunay na ang kapayapaan ay talagang para sa lahat at saka yung pangmatagalan na kapayapaan. ng kapayapaan. Sa loobin ng mga mamamayan hinggil sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Alam mo kasama Bobby, ongoing na po ang registration ngayon sa iba't ibang office ng COMELEC para sa paghahanda ng national election sa darating na 2016. Tama ka dyan kasama Jay. Tama ka dyan kasamang Jay, mga kaibigan, mga ka-network. Gusto po namin kayong hikayatin na habang mas maaga ay magparehistro na po tayo. Huwag na po nating hintayin ang mga yung manya na habits, iwasan na po natin yan hanggat maaari. Huwag na nating hintayin ang last hour bago po tayo pumunta sa mga registration centers para naman po maiwasan natin ang mga aberya na maaari mangyari pag hindi po tayo pumunta kaagad doon sa mga registration centers. At isa pa kasamang Bobby para sa mga Bangsamoro, isa sa pinaka-importanting bagay sa buhay natin ang pagpaparehistro. Kasi upang maisakatuparan natin or ma-fulfill natin yung ating karapatang pantao sa right to suffrage, ika nga, karapatan na makaboto at maihalal yung mga mamumunong gusto nating mailuklok sa posisyon. Yun po ay isang karapatang pantao. So kung gusto po natin maisakatuparan yun or ma-fulfill yun, magparehistro na po tayo. Mga Cotabateño, mga Magindanaon, mga kasamahang mga Bangsamoro, hinikayat po namin kayo na magmadali at magrehistro po tayo upang maisali ang Cotabato sa teritoryo ng bubuing Bangsamoro government, inshallah. Tinig ng kapayapaan. Bangsamoro ngayon. Susunod na po ang panayan natin kay Ginang Maceda Lidasan Abo, isa sa mga election officer ng COMELEC dito sa Maguindanao para alamin kung marami na po bang nagpaparehistro sa bayan ng Maguindanao at kumusta naman yung proseso ng pagparehistro. Ang oras natin ay ganap ng 6 na minuto makaraan ang 8:08 ng gabi.
Simula po nung May 6 hanggang ngayon po, mga ilan na po yung mga pa-register na po for voting? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga nakikinig. From the start of our continuing resumption of continuing registration, as of this date, meron po tayong 7 pa lang because po yung mga power interruptions, dumarating yung mga tao, nagkakataon na walang ilaw. So, we requested already to our PES, Attorney Tago, for the provision of the fuel natin for generators. Kamusta naman po yung flow po ng registration? Yun na nga, as I have said, medyo mabagal kasi nga may time na dumarating yung mga tao na wala nga yung ilaw. So, we cannot accommodate them because yun na nga yung kakulangan ng fuel source natin. Mga ilang hours din po yung experience po na burnout? Sa area ko po sa Datupiang, matagal kasi magre-resume yung magkakaiba kasi yung schedule date ng brownouts doon. May time na dumarating yung ilaw 9 o'clock. So expected office hours natin 8 o'clock. So dumarating yung mga tao 10 o'clock. And then bumabalik yung ilaw mga about 12 o'clock. Babalik naman siya, magba-brownout na naman siya 2 o'clock. So, expected mo naman, alam mo naman Filipino, babalik sila mga 3 o'clock kasi merienda time. Brownout na that time. So, pag brownout ng 2 p.m., babalikan siya usually 6 p.m. na. May panawagan po ba kayo dun po sa mga hindi pa po nakakapag-register? Actually, kami sa COMELEC, ang gusto lang po naming panawagan dyan, lalong-lalo na mga yung deactivated records, no? Yung mga taong ibig sabihin, hindi po nakaboto ng 2 successive elections. Like yung sa May 13, 2013 election, di sila nakaboto, and then the last barangay election. Yung po yung mga tao na yun, para po malaman nila kung ang COMELEC offices, sa buong Maguindanao, kung saan man sila nakarehistro, para malaman po nila kung nabilong po sila o kasali po sila doon sa deactivated list of registered voters namin. And then, pipil up lang po sila ng yellow form for them to be reactivated. Pag na-reactivate yung kanilang record, meaning to say, mag-undergone pa yan ng ERB hearing. So, may schedule po tayong ERB hearing on July. So, after that, kung ma-found out ng ERB board na talagang dapat sila ma-reactivate or na-comply naman nila yung requirements sa batas, pwede na silang bumoto ulit. And they will be included in our voters list. Gaano po ba katagal yung proseso? Madali lang po yun. Parang nagre-register ka din. You will only fill up those 3 copies of yellow form and then submit it to the election officer. And then hindi na po kailangan magpa-capture ulit. Kasi nandoon lang po yung record nila sa computer namin, i-reactivate lang po namin. May proseso lang po. Siguro as simple as mga 10 minutes or 5 minutes, tapos na po yun. May gusto po ba kayong ipanawagan tungkol po sa kapayapaan about naman po dito sa framework of agreement na alam naman natin, di magtagal magkakaroon na ng plebiscite. Ano po ba yung inyong mensahe sa ating mga mamayan? Bilang election officer ng Maguindanao, ang gusto ko lang naman po sabihin sa mga tao, ang panawagan ko po sa kanila, yung gusto pong mag-participate para sa ating darating na plebiscite, kung sakasakali mang matuloy ang plebisito ng Bangsamoro, mag-register po sila. Yung mga nakarehistro, wag na po sila magdoble. Kasi po, pag nag-double registrant na naman sila, matatanggal na naman sila sa listahan, and they will be expecting, hindi na sila makakaboto to participate for the plebiscite, just in case na magkakaroon ng plebisito. Paano nyo po malalaman na magkakaroon po ng double records yung pag-vote? Ganito po kasi yan, ma'am. Actually, ma'am, yung mga tao po kasi kulang sila sa information. Hindi ko sila masisi lalo na sa mga remote areas. Ang gagawin lang po nila, bisitahin nila ang COMELEC and then i-check nila anong pangalan ang narehistro nila. Ang usual problem po kasi dito sa atin sa Maguindanao, siguro hindi naman Maguindanao lang, buong ARM is nagre-rehistro sila for instance sa Datupiang. May certain names silang gi-registered and then they will register in another place, another name ang ginagamit nila. So, hindi nila matandaan ngayon yung pangalan na nirehistro nila sa ibang lugar. That's why nagre-register na naman sila sa ibang munisipyo with other name. So, ang COMELEC Manila may tinatawag tayong AFIS, Automated Fingerprint Identification System, na sila yung nag-a-identify ng mga double registrants through our fingerprints, not through our face, not through our names, but instead through our fingerprints. Inyo pong napakinggan mga kaibigan ang ginawang panayam ng ating ka-network na si Lira May Paggo kay Ginang Maceda Lidasan Abo, ang election officer po ang election officer 3 ng COMELEC. Yun po mga kaibigan.
Maliban po sa ating panayam kay Comelec Officer Maceda Lidasan Abo, atin din pong kapapanayamin ng live ngayong gabi ang Vice Chairman ng Mindanao Alliance for Peace na si Sir Haji Morshid para maibahagi niya sa atin ang kanilang mga aktibidad para sa registration campaign in support at preparation po sa gaganaping Bangsamoro plebiscite. Assalamualaikum Sir Haji Morshid. Magandang gabi po. Waalaikumsalam warahmatullah. Opo, balita po namin sir, may mga hakbang po ang inyong organization, ang Mindanao Alliance for Peace, para po sa ongoing na registration po ngayon. Maaari po ba ninyong mailahad sa amin para po sa kaalaman ng ating mga mamamayan? Maraming salamat po sa katanungan niyo sa amin, Brad Bobby. Totoo po, yung Mindanao Alliance for Peace ay may gagawing voters educations para sa ating mga botante, especially po rito sa mga kaibigan natin sa Moro Islamic Liberation Front. Kasi alam natin lahat na itong mga kapatid natin sa Imaylef ay halos karamihan sa kanila ay hindi po nakarehistro. At sa mga Bangsamoro, kapwa nating Bangsamoro, sa mga lugar na especially dito sa sakop ng Bangsamoro territory. Kasi po, nag-expect po tayo na makakaroon ng plebisito pag po na kalusot sa Kongreso at sa opisina ng Presidente itong sinasabi natin Bangsamoro Basic Law. So kaya inaasahan natin na dapat lalabas itong mga kapatid natin na mga Bangsamoro, pati na rin yung Moro Islamic Liberation Front na sumali po tayo dito. Narinig po natin na maraming panawagan sa radyo na nulisdan yung First Vice Chairman ng Imaylef kung saan nasabi niya mismo na siya mismo narinig natin na magpaparehistro. So, dapat po na makisalip na po lahat ng Bangsamoro sa pagkakataong ito. Sa inyong monitor, Vice Chairman, kumusta naman po yung pag-respond ng mga Bangsamoro at iba pang mga qualified voters doon sa pagre-rehistro? Meron ba kayong nabalitaan na may matumal ba o meron bang medyo sabihin na nating busy ang ating Comelec dahil nga po malakas po yung response ng ating mga kababayan sa mga panawagan? Brad Bob, itong mga kapatid natin, ito kasi ang ano natin tayong mga Pinoy, na masyadong sabi nila very late tayo gumagawa ng ating nakaatang sa ating balikat. Ito kasi parang nakaatang ito sa balikat, itong voters registration. So matumal po ayon sa aming impormasyon, matumal po ang rehistrasyon ngayon at sa pakikipagsalamuhan natin sa mga tao na nasa mga barangay, matumal po. At sa mga kaibigan natin taga-Comelec, matumal po ang daloy ng pagrehistro dito sa atin. Kaya po, dapat lang po nalakasan natin, lalo na kayo sa media, itong sinasabi natin na pagpaparehistro sa ating mga kapatid na Bangsamoro. Kasi po, inaasahan natin na mas mauna po itong ratification natin sa basic law kaysa doon sa national election. Kung ating titingnan, ang itong rehistrasyon na ito ay intended ito sa synchronized national, local at nabanggit pa nga sa batas na
Republic Act 98, resolution, imbag resolution ng COMELEC 9853, kung saan ito ay intended para sa election ng 2016. So itong sa ating concern, kaibigang Bob, na itong darating, mag-expect tayo na itong darating, kaya po, darating na 2015 ay magkakaroon po tayo ng plebisito. Kaya po may ginawa tayo nitong mga nakarang araw, katulad ng pagkakaroon natin ng rally sa 13 designated areas all over Mindanao and even in Metro Manila, dahil nga po sa itong paghahanda natin dito sa sinasabi natin na plebisito sa darating na 2015. So maaga po itong gagawin para sa Bangsamoro as compared to the national local election kung saan gaganapin sa 2016, May 9, 2016. Opo. Ayon mo po sa inyo, naging matumal yung observation ninyo doon sa pag-response ng mga tao para mag-register. Meron po ba kayong mga mungkahi para naman po sa kinaukulan, lalong-lalo na sa COMELEC, para naman po sa ganun ay magkaroon nga ng agarang pagrehistro itong mga tao? Yung bang sa inyong side, no, as maliban doon sa inyong mga panawagan, baka meron kayong mga mungkahi na pwede nating maiparating sa mga election officers o sa COMELEC po? Yun nga po ang gusto natin iparating, Bobby, kasi matatanda natin na si former Governor Padaka, dating governor ng Isabela yata, kung di ako nakamali, ngayon isa na siyang commissioner. Ang sabi niya, papayag siya doon sa magpaparehistro na gagawin ng COMELEC at dadalhin ng COMELEC yung paparehistro sa mga mall. Ang inisip po natin, tulad nito kasamang Bobby, na magkakaroon din sana, payagan ng COMELEC na magkakaroon din sana ng registration kung saan iniisip natin na makakatulong dito ang Mindanao Alliance for Peace na gagawin mismo sa mga kampo ng Moro Islamic Liberation Front. Sa mga kampo nila at sa mga barangays na liblib dito sa atin. Yun po ang inisip natin, kung pwede ang doon sa sinasabi ni Commissioner Padaka, sana itong dito sa atin, kasi malapit na rin yung expected natin na magkakaroon tayo ng plebisito dito sa atin sa Bangsamoro areas. Kumbaga, ang sinasabi ninyo, Vice Chairman, ay kung merong doktor sa baryo, dapat meron din pong COMELEC sa baryo. Malino po yun. Yun po ang inasa natin. Ano po naman ang inyong mga panawagan sa ating mga mamamayan ngayon po na nakikinig po sa ating programa para mas lalo po silang makilahok sa registration ngayon, lalong-lalo na po yung mga kababayan nating mga Bangsamoro na ika nga ito yung mahilig sa last hour, Sir Kagi Morsig. So mga kapatid, amin pong panawagan sa ating mga kapatid na Bangsamoro, ang magkakarehistro po sa itong registration period na ito ay 18 years old. No? 18 years old on or before May 9, 2019. Ibig sabihin, 18 years old bago darating ang panahon na yon. So, kung tayo ay residente dito sa Pilipinas, for at least 1 year, at diyan sa lugar natin yung tinitiraan within 6 months period, pwede na po tayo magpa-rehistro para sa synchronized local and national election. At wag na po tayong kahabol sa rush hour. No? Yan po ang gusto natin mangyari. So, Brad Bobby, gusto kong manawagan sa pamamagitan natin natular kung po pwede ninyo. Sige po. Okay. Sa mga pag-ari namin, pagkikinig sa guna ang magabi na sa Metuan na nanudjuan din so ka-register sa gumanat sa Kanumi 6 PAN 2014
sa lima guys sa umani sa kapadyan sa Nyaba na pagkarima so kumirik sa makaregister tano. Na di tano na ang atan so October 30, 2015 a deadline kagina niya mga suldami na target sa niya na so election kano 2016 election national no local. Bali sa kita no samaya siya sa Bangsamoro teritoryo niya propose Bangsamoro ataw kani mga natanduan niya teritoryo ng Bangsamoro na bangani kami niya ba sa maya jangaling na nami bangani sa kanulangon sa kanu sayanin man na siya kanu ba katabang ginawa kanu sayanin man na makaregistro kanu ndo kanu kabutuan so kalinyan kanu manggula mambatado inged kanu siya sa kanu mo maplebisay insyaallah Sokran po, Sir Haji Morsid, no? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maraming salamat po sa mga impormasyon na inyong binahagi sa ating palatuntunan, no? Yun po mga kaibigan, si Haji Morsid, ang Vice Chairperson ng Mindanao Alliance for Peace. At sana po ay nakatulong ang ating programa na Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, para mas maunawaan natin ng mabuti na dapat tayong makialahok sa ginaganap na rehistrasyon ngayon kung gusto po nating suportahan ang bubuuing Bangsamoro government. Ang oras po natin, 23 minuto, makalipas ang 8 ng gabi. Mga kaibigan, ngayon naman po ay ating babasahin ang mga natanggap nating mensahe, no, sa ating programa mula kay Garcia Mambuay. Ito po ang kanyang mensahe. Salam, dapat magkaisa na po at suportahan na po ang basic law para din naman yan sa kapakanan nating kapakanan ng marami. Ito pa po, may nagpadala ng kanyang mensahe, walang pangalan. Sana po yung mga mujahidin, meron din silang mabinipisyo dahil karamihan sa kanila ay walang pinag-aralan. Yan po ang kanilang mga mensahe. At ito naman po ay ilan sa ating mga tips patungkol sa climate change at iba pa. Ito ang ilang para sa pangangalaga ng ating kalikasan, lalo-lalo na sa nangyayaring climate change ngayon. Una, turuan ang mga bata na itapon ang mga pinagkainan o kalat sa basura. Ituro sa kanila na masama ang pagtatapon sa kalye o iba pang pampublikong lugar kahit na may mga tao pa rin gumagawa nito. Pangalawa, matuto tayong mag-recycle. Maaaring pagsamasamahin ang mga pahina ng mga lumang notebook na hindi pa nasusulatan upang maging bagong notebook na pwede pang magamit muli. Nakatipid ka na, nakatulong ka pa sa kapaligiran. At dyan po nagtatapos mga kaibigan ang ating programa. Mga kaibigan, mga tagosbaybay, mga ka-network, maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa amin. Ang programa nito ay para po sa inyo. Hangad po namin na makapagbigay kami ng wastong kaalaman sa inyo. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng membro ng Comunet sa inyong mga kontribusyon at aktibong pakikibahagi para sa ikatatagumpay ng ating programa. Sa ngalan ng iba't ibang organisasyon na bumubuo ng Comunet, ang Bangsamoro Center for Just Peace, Consortium of Bangsamoro Civil Society, Kadtuntaya Foundation Incorporated, Moro Women Development and Cultural Center, United Youth of the Philippines Women, United Youth for Peace and Development, iWatch Production, Mindanao People's Peace Movement, Regional Reconciliation and Unification Commission at ng Mindanao Action for Peace and Development
at sa suporta ng DIZ at Forum ZFD. Ang nakagapay po natin sa technical side, si Ginoong bago ang ating technical man, no? Opo. Maraming salamat, Kuya. Opo, ako naman po si Abdul Basit Benito o Bobby Benito. Ito po ang Bangsamoro ngayon. At ito po si Jehan Usop. Tinig ng Kapayapaan. Samahan ninyo po kami sa susunod na Huwebes dito rin po sa DXMS Radio Bida. Mapayapang gabi, sa Kanulangon, maayong gabi. Fiyo Kulungunon, magandang gabi po sa inyong lahat. Wassalam. Tinig ng Kapayapaan. Bangsamoro ngayon. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro ngayon. Tinig ng Kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at iba pang kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro ngayon. Tinig ng Kapayapaan. Hanggang sa susunod na Huwebes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang sa DXMS Radio Bida. 882 sa inyong mga pihitan. Bagong pag-asa, sigaw ng malaya, kapakanan ng kapwa, laging mangunguna. Bida sa salita at bida sa gawa, subok ng matatag, anumang hamong iharap. Radyo Bida 882, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida 882, kaibigan totoo, bida ka rito. Kasabay mong nagdiriwang sa tagumpay, kasama mong lumaban sa hamon ng buhay, katuwa